Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Amoy forever. Amoy LQ.
new Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy new Calaberry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Pilipinas ang ating oras, 7:41 ng gabi. Salubong 2026 DZRH Special Coverage. Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi Pilipinas. Meron na lamang po tayong 4 hours, 18 minutes and 4 hours and 18 minutes. Exactly 4 hours and 18 minutes before 2026. Pumipiyok na tayo. pa talaga. Mabilis Kasama na. yan. Kasi wala akong torotot eh. Ito din yung Ako akin. meron ako. Wala ka ba? Ayan ka, meron Sige, ka. mamaya Oh, magtotorotot diba? tayo later. Practice muna ngayon. Sige. Yung kasi turotot ko galing kay Boy Gonzales ay binatang binata. Nagbibinata. Oo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa DZRH Salubong 2026 Special Coverage. Makakasama po ninyo hanggang alas 9 ng gabi. Ako po, Josa Cruzat. Ito naman po si Vina Pearl Hesoro. Siyempre para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kami na lang talaga natitira dito. Kami na lang talaga. Kaya-kaya naman natin to hanggang alas 9. Alam mo na, Kuya Jerica, magtatawag ka sa labas. Hoy, pero kumusta po kayo? Kumusta ang inyong paghahanda ng mga, for sure, maliban sa paghahanda ng mga pagkain, ang ating mga mahal sa buhay, lalo yung ating mga tatay. Awan ko sa kung sa inyo ba'y ganun din, ay abala sa pagpapaingay. Oo, Yan. pagpapaingay. Pero 'di ba, may iba't ibang ginagamit tayo sa pagpapaingay. Katulad nga nitong ating torotot na medyo Ayan. nagbibinata. Try ko to, wait lang, Try wait mo lang, nga wait yung lang. iyo. Ayan. Sige 1, 2, 3, go. Ayun! Para pa iparating lang na trend. Yan, 'di ba? Bukod nga sa torotot, syempre andyan ang paputok. Pero parati nating sinasabi noong pagbungad pa lang ng buwan ng Disyembre, ang mga ipinagbabawal na paputok. Doon Wag na tayo wag sa safe. Kanina nabanggit isa-isa yan ni Attorney Cam. Kung kayo yung nakinig, uy ba, hindi na namin uulitin. Pero ulitin natin yan later on para naman maging aware pa rin ang ating mga kababayan. Pero of course, ayan, videoke. Oo. Tsaka yung mga kawali, kaldero, Ayan. 'di ba? Yan ang mga pinapatugtog ng mga lolo't lola diyan ng ating mga tatay at nanay. Oy, pero alam mo yung nabasa ko, Mimi, ito, biro lang to kapag daw, pagkataon na, ilalabas daw yung nanay. Tapos magsisigaw yung nanay. Ano tong plato
ba't hindi ka pa nahugasan? Yung Ganon, effective ganon. po ng pagpapaingay. Ay, pero biro lang. Sa mga kasama natin dyan na talaga. Pero good vibes lang naman tayo ngayon sa pagsalubong sa taong 2026. Uy, ang daming gagawin ng iba dyan. Tatalon. Oh. Ako naniniwala pa rin ako dyan eh. Sa pagtalon. Oo, pero dati nung bata pa ako, talagang tutungtong ako sa mataas na upuan, tatanong ka ng mataas. Pero parang recently, gawa ko lang jump lang Jump talaga lang. eh. Tsaka meron din yan na yung mga coins. Sinasaboy Ayan. ang coins, di ba? Coins, ang bigas ba sinasabi o hindi? Hindi. Saka bagong Coins lang. kasal. Bagong kasal. Coins lang, Beshi, ang ating Coins isasaboy. lang. Okay, pero yung may mga naka-roll na money, tapos nakasuksok sa bigas. Yan yung prosperity bowl na tinatawag. Ayan, na may mga itlog. Wala namang mawawala kung tayo maniniwala, di ba? Good vibes lang tayo. Nakaka-attract nga yan ng swerte kapag masaya nating sasalubungin ang bagong taon. Pero yung iba kamot ulo, inisip na kagad ang January 5 back to work. Hindi kami relate. Paano naman yung simula pa 25, work lang ng work? Sino yan? Okay, pero hindi. Sabi nga ng iba dyan, maging thankful tayo na meron tayong babalikang trabaho. Hindi naman na enjoy ka lang ngayong holiday, pero pag tungtong ng first work a day, which is actually January to work day yun, pero yung iba, extend. Hanggang December pa yung tinitingnan ko dito. 3 Kings. But kasi 31 pa lang naman eh. January 5 is Monday, tapos 3 Kings. Siyempre, mag-celebrate pa dyan ang mga Pilipino. Extended ang ating celebration lagi. Actually, hindi lang naman New Year, Christmas pa rin naman eh. Pero alam mo, Beshi, sa mga magtatrabaho naman bukas, January 1, maganda naman tong simulan. Magandang simulan ang inyong bagong taon na kayo ay nagtatrabaho. Oo. So, diba? Feeling ko naman totoo siya. Para hanggang matapos ang taong 2026. Sipag-sipagan yun. May work ka pa rin. Ayan. May work ka pa rin kasi hindi ka nag-absent. Yung mga mag-work dyan bukas, anong anyong handa sa inyong mga opisina diyan? Siguro nag-chip in na. Oo, di ba nag-uusap-usap na, uy, anong lunch natin bukas? Diba? Pero wag natin isipin yan, double pay po tayo bukas. Hindi naman ang maganda. Oo, nagtatrabaho naman tayo, pero nababayaran naman ng maayos. Ayan ang mga kagandahan naman diyan. Ang ating mga RH reporters ay nasa iba't ibang sulok ng Metro Manila. Siyempre, meron tayong mga provincial reporters sa iba't ibang lalawigan na sa buong Pilipinas na tinututukan, nakaantabay sa mga sitwasyon sa kani-kanilang mga nasasakupan sa pagsalubong ng bagong taon. Mamaya makikibalita tayo sa kanila kung medyo may kaingayan ba o tahimik o kung hindi naman natin hinihiling, meron bang nangyayaring hindi natin inaasahan na insidente. Ihatid yan ang buong pwersa ng DZRH. Siyempre, sasalubungin natin yan hanggang mamaya. Sino bang alay natin later, abangan yan. Isa-shoutout na lang namin later. Pero alam mo, kamusta kaya ang ating mga nanay at tatay dyan sa kanilang bahay? Kamusta po kayo? Ano po ba ang inyong mga handa ngayong taon? Ngayong pagsalubong sa taong 2026? Hulaan ko. Ano? Dapat bilog-bilog. Bilog-bilog nga. Oo. Tapos yun nga sinasabi kanina ni Miss Kay, Miss Karen Huyong, na dapat ay may isda, may fish. Ay, bakit? Ngayon ko lang nalaman yan. Mamaya, tatanungin natin si Miss Kay. I-BPM namin. Miss Kay, binanggit mo kanina. Ang alam ko lang kasi, nakausap natin si Attorney Nika Nangit, isang feng shui. Feng shui expert at a spirit questor. Kung hanggat maaari daw, di naman kasi sinasabing wag, iwasan ang paghahanda ng manok. Oo nga, kasi ano ngayon? Isang kahig, isang tuka. Ayan, nagiging isang kahig, isang tuka ka sa buong For taon. the Of rest course, of the ito lang year. naman ay mga kasabihan ng mga tawag dito. Ayun na nga, kasabihan. Paniniwala. Yan, paniniwala. Alam mo naman tayo mga Pinoy, ang dami lahat na lang ng okasyon, may mga pinaniniwalaan tayo kapag may burol, kapag Semana Santa, kapag Pasko, ito bagong taon, meron din. Sa lahat na lang ata, wala akong narinig na, ay, ultimong birthday mo. Meron. Meron. Yung wag kang gagala-gala, di ba?
Pero Beshi, ngayon tayo ay nasa ating special coverage para sa Salubong 2026. Pwede po kayong magpaabot ng inyong mga mensahe. Ayun. Yan. Magpa-shout out sa mga gusto nyong batiin ngayong papalapit na ang 2026. Yan, live tayo. Go Beshi! Sa DZRH, anibati po tayo. Ngayon sa lubong sa 2026, meron tayo live. DZRH News Television via YouTube, of course. Ang dami nating live tayo sa maraming cable channels. Sky Cable Channel 129, Signal Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link at Channel 3. Napapanood din tayo sa Bicol Catviz System, TVZ Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. And of course, sa mga Gen Z natin dyan, live tayo sa Facebook via DZRH News. Pero sa mga mahilig mag-type sa kanilang telepono, ayan, ang amin pong text line 0919-2826485. Ulit daw, di nila narinig. Wait lang, ulitin ko talaga, Beshi. Hyper lang. Wait lang. Yan, pwede po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa mga gusto nyong batiin ngayong papatapos na ang taong 2025. Sino ba ang mga gusto nyong pasalamatan? Hoy, buong angkan ko mamaya. Kailangan Mamaya. maglaan tayo ng 15 minutes. 15, akala ko naman isang oras. Buong angkan ko. Sa kaila-ilaliba talampakan. Yan, sino po ba ang mga gusto nyong pasalamatan sa mga tumulong sa inyo ngayong 2025? Pwede nyong ipadala ang inyong mga mensahe sa 0919-2826485. Kung gusto naman ninyong ipadala ang inyong mga kahit kakaunti pa lamang na New Year's resolution at gusto ninyong maka-inspire, pwede din nyo pong ipadala sa amin yan. Aming bibigyan daan at babanggitin sa ere mamaya. Siyempre yung yung nakaka-inspire sa lahat. Akala ko makatotohanan. Pwede din, makatotohanan. Sa 2026, magda-diet na ako. Parang hindi makatotohanan. Ay, hindi makatotohanan. Sorry. Sa 2026, mag-iipon na ako. Ay, para hindi rin. Ay, bukulaglag dito. Mas mamaya ka sa akin. Sa 2026, mag-aaral na akong mabuti. Pwede yun. Dapat lang. Sa 2026, maghahanap na ako ng trabaho. Ayan, dapat inspire natin yung mga kababayan natin. Di yan na kahit hindi tayo nakahanap, di tayo sinuwerte maghanap ng trabaho ngayong 2025. Abay, andyan po ang 2026. Bibigyan ulit tayo ng panibagong pag-asa. Talagang new beginnings. Kumbaga, di ba yung iba kasi sa atin, gusto talaga ay super, ang tawag dito? Kumbaga sa telepono factory reset. Gusto talaga nilang reset ang kanilang buong buhay. Ito na yan, pagpatak ng 12:01, kahit kamot ulo tayo dahil nagtaas ng petron sa LPG. Meron ba tayong Year's resolution? Pero, Beshi, alam mo, itatanong ko sana sa'yo, noong bang ikaw ay nasa Quezon, ano ba ang kinasanayan yung pagsalubong sa taon? Kami kasi, dahil hindi naman kami, madaming kamag-anak sa Lucena, lagi lang talagang, ayan, magluluto si mama, si ate, tapos mag-aayos ng lamesa, tapos mag-iingay. Meron kaming videoke, kanta-kanta ganyan, tapos, di ba bawal magpaingay ng motor, pero di ko sasabihin, sikreto lang, yung kapitbahay namin. Ay, yung kapitbahay niyo? Oo, pero di ko sasabihin ko tagasan ako. Quezon? Okay, ayan. Pero kasi 'di ba, meron tayong mga kababayan na ang ginagawa nila sa pagsalubong ng bagong taon, pumupunta sila kung saan man merong New Year's countdown. Ay, oo. 'Di ba? At fireworks display kung saan man 'yan, doon sila. Oo, dito sa Metro Manila, kabila po ang New Year's countdown, New Year's Eve. Yan, ano ba tawag diyan? Countdown party, countdown to 2026. New Year's Eve countdown, yes. 'di ba? Sa kabila po 'yan dito sa Metro Manila. Mamaya babanggitin natin 'yan para baka pwede ka pang humabol. Kahit medyo matraffic. Kasi ito kasi, Beshi, ay libre to. Wala tong mga tinatawag nating entrance fee. Okay. Diba? Hindi naman ang kagandahan ng ganyan. Tapos meron pa nga magpe-perform ng mga sikat na artista. May mga live bands. So talaga namang party-party kapag pasok ng 2026. Pero Beshi, batiin ko lang kasi magsisimba sila. Okay. Batiin ko na sila ngayon. Yung aking pamilya dyan. Unahin mo na yan. Yan, yung aking pamilya dyan sa Sorsogon, kay Mama Gina, Papa Edwin, sa aking mga pamangkin na andyan sa bahay at ang aking kapatid, Kuya Biboy, Kuya Aday, Ate Lira, Ate Abi, kung sino man ang andyan sa bahay. Happy New Year! Happy New Year po, Hesoro and Carrascal family. Yan. Sa Hesoro and Carrascal family, Happy New Year! Happy New Year po. Nakita ko din dito ang mga kasama namin sa simbahan ni Nama.
Yan, Uy, batiin mo din. Oo nga, si Tita Baby Halmasco. Yan, Happy New Year po sa mga kasamahan namin dyan sa simbahan, sa Ticol, Sorsogon. Happy New Year. Maganda yung ganyan kasi dahil 'di ba ang alam naman natin Christmas solemn talagang simbang gabi, misa de Gallo. Ang New Year kasi party. Oo. So ang ganda pakinggan na meron pa rin pumupunta, Simba. nagsisimba pa rin, 'di ba? Pero special mass ba? Yan, special mass sa babata ni may mother misa mo. pa rin, no? May misa pa rin yan. Para sa pagsalubong sa 2026. Ayan. Tuloy-tuloy ang ating batian. Of course, syempre, pagbibigay ng update sa New Year's Eve celebrations sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ibabalita po namin yan mamaya. Tayo po muna yung maghahanap buhay na, kumukuway-kuway na. Kasama namin dito na itatago na natin sa pangalang Jeric Barreto. Ang bilis ng oras, Beshi, no? Oh, may 1 hour na lang tayo. 1 hour and 6 minutes na lang. Huwag na tayo nagpasok ng report. Magbabalik po kami dyan lang po kayo. Meron na naman tayong 4 na oras, 4 na minuto at 55 segundo bago mag 2026. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Isang taon na binalot ng ingat, buhat ng kaliwat ka ng revelasyon, mga panawagan na umalingaw-ngaw sa lansangan, 12 buwan ng paglaban sa katiwalian at paghahabol sa katotohanan at pananagutan. Mga kwento ng pagtindig na sinalubong ng papuri at hinarap ng pambabatikos. Sa pagtatapos ng taon, kaninong boses ang mananaig? Sino ang mananagot? Balikan ang kwento na humubog sa mukha ng balita ngayong taon sa December 30 at 31, 12:00 ng tanghali sa DZRH Rewind 2025. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Macuja Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Amin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. So when you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga Tatlong oras at 58, hindi na niya kaya magtagalog eh. 3 hours and 58 minutes na lang po bago ang 2026. Salubong 2026 DZRH Special Coverage. Abay, sa Bataan kaya kumusta na ang kanilang selebrasyon para salubungin ang taong 2026? Ang kasamahan natin dyan na si RH37 Danny Cuminang ay nakatutok live sa Bataan. Danny? Yes, magandang gabi, Josa, Wena, Happy New Year. Balang-abala ngayon ang ating mga kababayan sa paghanda para sa pagsalubong mamaya ng bagong taon 2026. Iba't ibang pagkain ang kanilang inihandang putahe para sa masayang salo-salo kasama ang kanilang pamilya, mga kaanak, kaibigan at kapitbahay. Napansin din natin sa ilang lugar ang pagkakaisa ng magkakapitbahay na nagsasagawa ng mga palaro para sa mga bata bilang bahagi ito ng masaya at ligtas na pagdiriwang ng paparating na bagong taon. Samantala, patuloy naman ang pagpapatrolya ng kapulisan sa mga lugar kung saan posibleng may gumagamit ng buka na mahigpit ito na ipinagbabawal ngayong pagsalubong ng bagong taon. Maging ang mga may ingay na tambutso ay kanilang pagbabawalan. Ang sino mang lalabag ay huhulihin at kukumpisahin upang hindi makaabala sa ibang kababayan na nagnanais ng tahimik na pagdiriwang. Ayon sa payo ng PNP Provincial Director na si Colonel Martes Salvadora na kanina lamang ay kasama natin at nanguna sa pagsira ng mga nakumpiskang boga at iba pang ipinagbabawal na paputok, mas mainam na salubungin umano ang bagong taon 2026 nang may mapayapa at ligtas para sa kapakanan ng lahat. Maligayang bagong taon sa ating lahat. Danny Cuminang, RH37 DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year, Danny Cuminang! Salubong 2026 DZRH Special Coverage.
Alam mo, Beshi, parang... Gusto ko sana sabihin mo na energetic si Oo Danny nga, Comina. diba? Siguro di nila kailangan na pampaingay mamaya. Alam Siya mo na ba, lang. Beshi, pagpasok pa lang ng taong 2025, ganun na siya mag-extra. Oo. Patapos na ang taong 2025, ganun pa rin. Kaya di ako magtataka kung bumubuhos ang blessings kay Danny Comina dahil super, parang napaka-happy lang niya. Pero yun nga sinasabi ko, Beshi, parang nakakatuwa ngayong taon or nakakatuwa ngayong taon sa aspeto na ang mga kababayan natin, hindi na sila masyadong gumagamit ng mga ipinagbabawal na paputok. Tama diba? ka dyan. Kasi wala pang update hanggang ngayon parang 140 pa 140 rin. pa rin. Sana hanggang doon na lang talaga. Kasi kung ikukumpara mo sa mga nakaraang taon, alas 8 pa lang, madami ng mga kababayan natin na talaga nagpapaputok, napakaingay na sa kalsada. Ayan. Pero ngayon, sa mga report ng ating reporters, DZRH reporters, ay parang wala pa naman gaanong ingay. Oo, may talaga namang nakakatakot na naman talaga. Kaya ito na talaga ang character development. Mga Pilipino sa taong 2026. Ito ba isa sa kanilang New Year's resolution? Pwede rin. Hoy, baka naman kayo kung saan kayo nagsususuot. Pero ito New Year's Eve countdown parties sa Metro Manila. Isa-isahin natin, Beshi Wina. Merong The Grand Countdown to 2026 dyan po sa Newport World Resorts. Baka po kayo nandidiyan, abay, pwede po kayong sumilip-silip. Masaya po dyan. Kala mo naman nakapunta na masaya po dyan. At syempre sa mga malapit naman po dyan sa Bonifacio Global City, meron din po ang New Year's Eve countdown sa The 5th. At The 5th. Bonifacio Global City, di ba? Yan doon sa 5th Avenue. Abay, start na daw pala kanina pang alas 7. Ayan. So siguro ito pala ay kanilang annual New Year's Eve countdown. Siguro din ay, di ba maganda BGC? Siguro mga aurahan-aurahan. Kung gusto mo magsalubong, di ba iba-iba naman kasi yung tipo tayo ng pagsalubong. Yung iba simple lang. Yung iba yung iba siguro pinuntahan pa talaga to, galing probinsya para makapag-OOTD lang sila, di ba? Pero why not? I-respect natin kung ano yung kanilang trip sa pagsulubong sa bagong taon. Ang mahalaga, wala silang naaapakan tao. Ang bagay, papunta na tayo sa humilia. Pero mula sa Bonifacio Global City, dumako naman tayo sa Caloocan. Dahil nandiyan ang ating kasamang si RH23 Edwin Duque. Edwin, kamusta na dyan sa Caloocan? Maingay na ba? Baka may pa-countdown ka dyan, ha? Edwin? Yes, happy New Year. Happy New Year. Pero lang ay sasalubong na tayo sa bagong taon, 2026. Maraming mga pinagbabawal ngayon na hindi naman nasusunod. Una, yung mga ordinansang kanina lang ay inanonsyo dito sa Caloocan, yung bawal yung malalakas na paputok, pero naririnig pa rin natin yung dumadagundong na malalakas at hindi mga ordinaryong paputok. Pero kanina nag-iikot yung ating kapulisan para abangan yung mga malalakas na mapler, yung parang sumasabog pag nire-revolusyon. Pero mukhang iniiwasan. Pagtalikod ng mga kapulisan, ayan na sila. Hiwalay-hiwalay. Kaya kahit anong higpit, talagang may katigasan talaga yung ating mga kababayan na tuloy-tuloy pa rin sa paggamit ng may pinagbabawal tulad ng mga malalakas at maingay na mapler ng motor. Pero ayon naman sa kanila, ay minsan lang naman sa isang taon na gagamitin. Ang kaso doon sa ordinansang nakalagay doon, mag-ireklamo yung mga nakakabulahaw na mga ingay ng mga motorsiklo na ginagamit na pag-silbing ingay. Ayon naman sa kanila din, mas mainam na rin yun kaysa mga paputok. Pero dahil doon sa ordinansang pinapairal ngayon dito sa Caloocan, bawal na paputok, malalakas na paputok, at yung mga nakakabulahaw na tunog ng motor, yun ay binabantayan nating kapulisan. Ngayon ay bawat kalsada makikita natin kanya-kanyang sounds, yung iba naman ay nasa labas umiinom, pero nakikiramdam pa rin. May ilan na nagpapaputok na ng malalakas na paputok, kaya pinag-iingat pa rin lalo na yung mga nakamotorsiklo. Hindi lang dito sa Caloocan, hanggang sa bahagi ng Nabutas. Kanina dinaanan natin yung Road 10, makita natin yung mga kababayan natin yung sa Road 10. Instead na doon sila sa loob ng bahay, diyan sila sa kaban ng Road 10, nagsasayawan, malakas na sound system, at diyan sila nagtataos ng diyan sila nagsiselebrate ng pagsalubong ng bagong taon
Kaya may mga kapulisan din nating nag-ikot dyan. Maging itong C3 o itong C4 sa bagay ng Tanyong, abay napakalakas din ang mga sound system ngayon bilang pagsalubong sa bagong taon. Wala pa namang naiulat na mga aksidente sa mga oras ito, pero inasahan natin pagsalubong ng bagong taon, lalo na dyan sa mga ospital, ay nasahan natin yung mga aksidente, mga naputukan. Ang iba naman ay self-accident. Yan yung nasahan nating makikita pag ganito pagsapit ng bagong taon. Ang panawagan pa rin mga LGUs, pag-ingat, sumalubong tayo sa maayos, kumpletong kamay, kumpletong katawan sa pagsalubong ng bagong taon. RH23, andito kinagulat sa sa RH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year, RH23, Edwin Duque. Salubong 2026 DZRH Special Coverage. Ang ating oras, 10 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Makikibalita tayo mamaya kay Ka Federico Manalili sapagkat isa na raw po ang naitalang tinamaan ng paputok dyan po sa Tondo Medical Center. Kakalungkot naman yan talagang. Ay, sana hindi naman siya bata, ano? Pero alam mo yung tama yung sinabi ni RH23 Edwin Duque na sana bago matapos ang taong 2025, buo ang ating daliri, Ayan, ang tama. kamay, ang paa, 'di ba? At pagsapit pa rin ng 2026, buong-buo pa rin tayo, 'di ba? Yes. Physically, mentally, oy, money for us. Physically, mentally, spiritually, 'di ba? Yes, lahat ng li. Oo, lahat ng may li. Lily. Ay, mamaya tawagan natin mamaya si Federico Manalili. Pero ngayon, humingi muna tayo ng update dyan sa Bicolandia. Rina Per, sa iyong bayan. Maya-maya, tatawagan natin din si RH18 Ruel Saldico. Mukhang Kamusta nasa linya dyan? na ata natin. Si Tata Feds muna. Oy, Ka Federico Manalili, isa na daw ang tinamaan ng paputok. Naitala dyan sa Tondo Medical Center. Ka Feds, go ahead with your report. Yes, Josa at Wena, bali nga dito sa pinagalaga natin itong sitwasyon ngayon dito sa Tondo Medical Center. Ito yung ngayon lamang dinala dito sa outpatient department ang ginagamit ng Tondo Medical Center. Ito yung special lane para sa mga mapuputukan lahat ng mga fire-related injury. Dito dadalhin sa special lane ng outpatient department ang ginagamit ngayon. At nakahanda na nga. Ang hinintay lang natin yung doctor confirmation natin dito sa hinintay lang natin mga ma-interview natin doktor kung ilan na yung naitala nila. Pero tempuan nga natin dito na bibigyan ng paunang lunas ang isang 20 anyos. Ayun nga sa kanina, ito yung nakatira sa barangay 145 Tondo, Maynila. Mala dito sa may Balut Tondo. Malapit lang din dito sa hospital ng Tondo Medical Center. Ang nga sa kanila, habang naglalakad siya din may pumutok ng malakas at tumama sa kanya yung lata at sinasabi yung lata na yun doon pala sa loob pala no, nandun yung isang triangle na pinaputok na hindi pa pinabanggit yung kusina na nagpaputok at tumama ito. Ang laki nga ng sugat na itong 20 anyos na 20 years old lang pala yan, Ka Feds? Yes, yes. 20 years old lang pala yan, tinamaan ng paputok dyan sa Tondo, Maynila. Oo, 20 anyos. Oo, ano ba ito, Ka Feds? Siya ba ang nagpapaputok o parang narinig ko yung triangle na paputok nasa loob ng lata, tama ba? Oo, bali hindi siya nagpapaputok, naglalakad lamang siya dito sa itong kahabaan ng Rodriguez Street. Ito sa sakop ng barangay 145. Ay nang bigla ito, mayroon siya na rinig na malakas sa putok at doon nagulat siya, tumama na sa kanya yung lata at sinasabi, nandun pala yung nasa loob ng lata yung pinaputok na triangle na hindi pa niya alam kung sino yung nagpaputok na tumama sa kanya. Kaya yun, nagtamo siya ng sugat dito at binagyan na nga ng paunang lunas at mga tetano, anti-tetano itong 20 anyos. Buti naman, Ka Feds. Base sa pinadala mong picture, parang minor injury lang naman. Buti naman. Oo, malaki din eh. Kaya tinakpan eh. Pero din sa portion na meron din siya sa pating ata dito sa may
talampakan. Pero malaking tama niya sa binte, kaya nakatakip ngayon at pinapababalik sila Monday, naka-schedule para tahiin. Basta binigyan muna siya ng paunan lunas yung anti-tetano nga dito sa natinamo niya sugat tungkol nga dyan nga excuse me, tungkol nga sa tumama sa kanya na nadyalaman niya, nilagyan ng paputok yung data na tumama sa kanya. At ngayon, hindi na mo sa taon-taon kasi nandito tayo. Na alam natin, yung parang tahimik pa naman. Oo, mga alas 8, Ka-Feds, medyo tahimik pa. No, dati ba, kung ikukumpara mo, last time, kung pumunta ka dyan sa Tondo Medical Center, ganitong oras, mga mangilan-ngilan na ba before ang naitatalang may firecracker-related injuries dyan? Ako namin na Wena, halos na pumapaltak na nga ng gantong oras, umaakit ng 50 patas yan eh. Ngayon medyo hindi pa natin alam yung datos. Pero isa pa lang, tiyempoan natin yan. Pero nung compare sa mga pagmamonitor natin, alam mo mga ilang minuto, mga biglang tumarating meron na mga sumalubong bagong taon, sunod-sunod din mga dinadala rito. After noon, alam mo, sunod-sunod na. Pero sa ngayon, naganap na alas 8:15 ng gabi, Ka-Feds, isa pa lang talaga ang naitatala dyan sa Tondo Medical Center. At sana hindi na madagdagan pa. Alam nga namin, na tiyempohan ko dito dahil naghihintay pa yung magiging statement nga ng hospital. Yung mga nurse na naka-duty, hindi sila magbibigay pa sila ng official na detalye mula dito dahil ang nagbibigay lang pala ng official dito, ng detalye dito ay yung mga doktor na nakasay at sila lang may magsasabi ko ano yung mga naitala na ilan na mula nung nag-alert ang hospital, lahat ng DOH sa hospital para dito nga sa pagkalubog ng bagong taon. Wala pa kayo nakukuha dahil ngayon naghihintay pa tayo na magiging pahayag na ng mga duty doctor dito sa Tondo Medical Center. Alam mo galing din tayo sa Tondo, sa hospital ng Maynila, 4 lang. Pero may na siya na wala nung 25 meron doon sa hospital ng Maynila, 4 ang naitala hanggang 29. Yung 29, stray bullet yung related tungkol nga yan sa stray bullet doon sa hospital ng Maynila. Batang Labon. Dito naman tayo sa Tondo Medical. At kasi itong Tondo Medical Center, Diyos at Wena, isa to sa pag malaki ang tama ng isang naputukan, dito na kagad dinadala sa Tondo Medical Center. Pero kung maliliit lamang na hindi na kailangan i-travel, medyo na kagad gagamutin sa mga bayan o lungsod na mga hospital na hawak ng local local government. Kaya na lang gamutin doon. Hindi na kailangan travel. Pero kung malaki ang tama, kailangan i-travel dito. Dito na unang binabaksak mula sa Manabotas, Malabon, dito na kagad ang baksak sa Tondo Medical Center. Oo, bale, Ka-Feds, babalikan ka namin mamaya para sa iba pang update sa pagbabantay mo sa iba't ibang hospital dyan sa iyong area of responsibility. Ka-Feds, magandang gabi sa iyo. Oo nga, Wena. At Diyosa, pag after dito, lilipat ako naman ng malaki ding hospital, yung Caloocan City Medical Center. Dahil doon, pag ganyan, marami rin nga itatala doon. Alamin natin ang sitwasyon dito. Ay doon, pagka-after natin dito sa Tondo Medical Center. Federico Mananili para sa Visaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yun yung nakakalungkot yung hindi naman ikaw yung nagpaputok. Talagang ikaw pa talaga yung nabibiktima. Kaya po doon natin masasabi na talagang pag-isipan po natin kasi nakakadamay tayo, nakakaperwisyo tayo ng iba. Estudyante pa naman si biktima kanina na nabalita ni Ka-Feds dyan sa Tondo Medical Center. Alam mo, Beshi, totoo talaga yung sinasabi na kahit anong ingat mo, kung yung mga nakapaligid sa'yo ay hindi naman nag-iingat, talagang madadamay at madadamay ka. Yan ang laging kasabihan, di ba, sa kalsada. Pati syempre ngayon sa pagse-celebrate natin ng bagong taon, kung hindi po natin talaga tayong mag-iisip at itatanda natin, ipapasok sa ating mga kokote, ay talagang kakalungkot, nakakaperwisyo po tayo. Paano naman po ilagay po ninyo ang inyong sarili sa kanilang mga sitwasyon? Paano kapag kayo naman
ang talagang nabawian nito. Kaya Yan. po, talagang panawagan natin at syempre ng mga lokal na pamahalaan hanggat maaari yung mga legal at yung safe na pagpapaingay lang ang gawin natin ngayong taon, bagong taon. Oo, tsaka syempre, Beshi, yung mga motorista natin, pag kanina pa, simula pa kaninang umaga, patuloy tayo nagpapaalala na kapag ka nakainom na, wag nang magmaneho, wag nang pilitin pang mag-drive kung saan man kayo pupunta. Kasi nga, hindi lang naman kayo ang mga aksidente, talagang may mga madadamay at may madadamay dyan, di ba? Tsaka para magandang salubong natin sa bagong taon, iwas tayo sa mga kamalasan na yan. Salubong 2026 DZRH Special Coverage. Ang ating oras, 8:19 ng gabi. This time check. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy New Kala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Saludo 2026 DZRH Special Coverage. Hours, 34 minutes and 10 seconds na lamang, 2026 na. Nakaka-excite naman. Diba? Pero maaga pa lang, babatiin na natin ang mga palagiang nakatutok sa atin dito sa DZRH. Siyempre, Happy New Year kay na Ma'am Teresita at Kenza na laging nakakomento sa ating YouTube channel. Ganun din kay Sir Melvin Letrodo na lagi na lang maraming pa-joke dito sa ating YouTube channel comment section. Parang silang dalawa lagi ko nakikita dito oh. Magandang gabi din. Happy New Year kay Jung Ache. 8849. At syempre, Beshi, magandang gabi naman po kay Sir Eduardo Narvaez mula dyan sa Atlanta, Gregoria, USA. Happy New Year sa mga sisteret ko dyan na nakatutok sa atin sa Lucena City kay Kea Monfero at EJ Bagnes, sa mga ka-PIO Lucena ko dyan. Magandang gabi and of course, Happy New Year. Sana maging masaya ang inyong bagong taon. Grabe ang kanilang mga plot twist ngayon 2025. Masasabi ko ng 2026 next bukas pa nga pala. Bukas pa. Mamaya pa, 3 oras pa dahil. At syempre, pasadahan ko lang din, Besh, itong mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Yan mula sa Nueva Ecija, sa Muñoz City. Magandang gabi at Happy New Year po kay Sir Romel Livid. Kay Sir Reggie Dordas Jr. Mahal kong kapatid, Happy New Year. Happy New Year po. Taga sa inyo ba ito? Taga Quezon City. Novaliches, Quezon City. At syempre ang iyong tatay nag-comment sa ating Facebook Live. Happy New Year mga Beshi. More power sa Indong Dua. Happy New Year po kay Father Earth and of course sa aking Mother Earth na minessage na niya ako ngayon. Batiin ko ngayon na ang mga taga Bulucaon na Pigkawayan, Cotabato na nakasama nila Mother Earth at ang aking sisteret dyan. Lampas 1 linggo, ito nakaraang linggo. Of course, sa Dichosa family, sa Varona family, sa Leono family at sa Bayog family, lahat ng kamag-anakan namin dyan sa Pigkawayan, North Cotabato. At mamaya papasadahan ulit natin ang mga nagpapabate sa ating Facebook at YouTube Live. Dumako na tayo sa ating report, Beshi, dahil dyan po sa San Carlos City sa Pangasinan, wala pang nadadala na nasugatan dahil nga sa mga ipinagbabawal nating paputok o mga puputok. Yan. May good news na hatid sa atin. Andyan ang ating kasamang CRH 38, Freddy Fajardo. Freddy?
Yes, Happy New Year sa inyong Happy lahat New dyan, Year! lalo na sa inyong dalawa at sa ating mga tagapakinig ng DCRH. So mga sumandaling ito, tama yung inyong tinuran na wala pang nadadalang naputukan ngayong araw sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City at sa San Carlos City. Sa ngayon, ang sitwasyon dito sa Dagupan City na ating pinanggalingan kanina lamang, ang PNP, Bureau of Fire Protection, CDRMO at mga barangay official ay nagkakaisa sila sa kampanya ng Dagupan City Mayor Bilin Fernandez na iwas paputok, ligtas pagsalubong sa New Year 2026. Magugunitang dito sa Dagupan City, dalawang magkakasunod na malakas na pagsabog kasabay ang sunog na may nakomitil ng dalawang katao, namatay na dalawang katao dito sa Bacayao Norte. Ito yung kapaskuhan lang. Samantalang sa Barangay Tibing, noong huling linggo ng November, sumabog din na isang pagawa ng illegal na paputok doon na ikinamatay ng isang katao. Kaya mahigpit ngayon ay pinatutupad ng Dagupan City LGU sa mga nagtitinda ng paputok at gumagawa nito. Marami na rin nakumpiska ang mga otoridad na mga paputok na pinagbabawal, maging ang mga barangay official nangungumpiska na rin ng boga na isa sa mahigpit na pinagbabawal ngayon. At itong sa Region 1 Medical Center ay bagamat wala pang nadala pero sila may naitala ng siyam na naputukan mula December 26 hanggang ngayon. Yung dalawa, isa galing Bani, isa galing Mangaldan, habang ang 7 ay yung mga nasugatan sa Barangay Bacayao Norte noong Pasko na nakalabas na naman itong mga ito. Samantala, ay kapansin-pansin ng ilang mga bus company dito sa Dagupan City at San Carlos City na sarado na yung kanilang mga garaheng terminal. Marahil magbabagong taon din sa kanilang tahanan ng mga kawani ng naturang mga bus company, subalit patuloy naman ang pagdating ng mga bus mula sa Metro Manila na puno pa rin ng pasahero. Yan ang sitwasyon nga dito sa lalawigang Pangasinan mula sa Action Radio Pangasinan. Ito sa Freddy Fajardo, Alistair Tay, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy New Year, RH38, Freddy Fajardo. Salubong 2026 DCRH Special Coverage. Bago tayo mag-commercial, of course, bago ko makalimutan na Happy New Year din kay Lola Dagin dyan sa Picawayan, North Cotabato. Happy New Year po. And sana wish ko ay good health sa iyo dyan, Lola. And of course, tatanggap pa tayo ng mga report sa ating mga kasamahan na nililibot ang Kamaynilaan, ang buong Metro Manila at saka syempre yung iba't iba pa nga lalawigan dito sa Pilipinas from our RH provincial reporters. Tayo po muna ay maghahanap buhay ang ating oras. Meron na lamang po tayong 3 oras at 28 minuto bago ang 2026. This time Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mula
Mula sa aming lahat sa programang Art to Art, ako po si Lisa Makuha Elizalde na bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Saludo 2026 DZRH Special Coverage. Three hours and 20 minutes before 2026, tanggap muna tayo ng balita mula sa Pasig City. Kamusta na ba ang selebrasyon dyan sa Pasig City? Abay, sa kalsada na daw nagluluto ng lechon. Ang bango pala sa kalsada sa Pasig City ngayon. Lalo na dyan sa Barangay Santolan. Nandiyan dyan live ang kasamahan natin na si RH27 Noche. Kaka sa Noche, pakurot naman ng lechon dyan. Eto, tanaw mo yung... parang busog ka na. Tatakam-takam ka kapag ikaw ay magko-cover dito dahil bahagi ng kanilang Pakalog Festival ay yung pagduduto ng lechon mismo sa kalsada nitong ibang Hilista Street at maging dito sa may G. Santiago. At bawat eskinita dito, bawat kalye, mayroong nagluluto ng lechon sa kalsada. Ito yung selebrasyon nila sa pagsalubong ng bagong taon. So every December 31, ito yung kanilang tradisyon ng Pakalog Festival, yung pagluluto ng lechon sa kalsada at sabay-sabay mamaya mag-media noche yung mga residente dito. At dito naman sa harapan itong barangay hall ng barangay Santolan, meron ding miski contest dito, ano? Yung organizers habang yung iba ay dumadaan, naglalakad na lang dahil bawal na magpasok ng sasakyan dito sa may ibang Hilista Street, partikular na dito sa mismong plaza ng barangay Santolan sa may bahagi ng Santiago. So sa ngayon, itong Pakalog Festival pala na ito ay simula pa noong 1995. Kaya every December 31, bago pagsalubong ng bagong taon, bago maghihiwalay ang taon, ay dito sila nagkakainan sa kalsada. Mayroon ding mga naglalabas ng kanilang mga sound system at habang yung iba ay nakaready na rin sa pagsalubong itong bagong taon o yung paghahanda rin ng kanilang media noche. So salo-salo sila pamilya na sa pagsalubong ng bagong taon, sabay kain ng nilotong lechon dito sa kalsada. So sa ngayon, sa ating pag-iikot, tahimik pa. Yun sana ang itatanong ko, Noche. Kasi bukod sa tradisyon nila na pagluluto ng lechon, ano yung parang pinakang pampaingay nila dyan sa Barangay Santolan sa Pasig City? Sound system ang nakikita ko dito Sound system. May nagvi-video okay ba? Oo, meron ding mga video okay, pero halos lahat nakikita ko yung kanilang sound system sa loob ng bahay. Nilalabas nila habang yung iba naman ay nagre-renta ng sound system para lang pampaingay dito sa pagsalubong ng bagong taon. Nag-iikot din yung mga fire trucks ng mga fire volunteers group dahil sila din ay bahagi itong seguridad naman sa pagsalubong ng bagong taon. Yan, katulad niyan, yung ingay na yan, yung mga dalawang speaker na merong generator, silent generator, merong dalawang speaker, yan, nagpapatugtog. Tapos meron ding mga light, mga ilaw
na nandito. Naglalakad sila, sakay sa 4 na gulong yung dalawang speaker, yung sound system nila. Nililibot nila yung speaker. Habang yung contestant kanina sa Miss Gate, nandito rin sumasayaw-sayaw. So, nakakatuwa din, yung ganito lang yung pagsalubong ng maganda yung festival nila Noche, sakto sa pagsalubong sa bagong taon. Maganda yung ganito. Walang masyadong ingay, mayroong madalang na nagpapaputoka, pero mostly puro mga sound system yung gamit nila sa pagsalubong ng bagong taon. So, every year nilang ginagawa itong Pacaloga Festival. At meron din kahapon, merong street dancing. Yung mga festival sa iba't ibang probinsya, nasumali dito sa kanilang Pacaloga Festival Street Dancing. Welcome na welcome. Kaya nagsimula yun kahapon. Tapos kanina meron ding mga aktibidad dito sa harapan ng Barangay Hall ng Santolan. So paalala din natin sa ating mga kababayan, buong Pilipinas, na mag-ingat at hanggat maaari bago pumunta itong paghihiwalay ng bagong taong 2025 at 2026, kung hindi naman importante, huwag nang lumabas ng bahay. Kung hindi naman importante, para ligtas naman ang pagsalubong ng bagong taon. So yan ang sitwasyon na mula dito sa Barangay Santolan sa lungsod ng Pasig. RX27, Nautica ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Yan po si RH27 Noche Kaka sa kanyang nakakagutom na report. Kaliwat kanan dyan sa Barangay Santolan sa Pasig ang nagle-eleksyon. Aba, ngayon lang ako nakakita, parang ngayon lang ako na-aware. Yung sa anong tawag dito? Kanto-kanto. Tapos sa labas pa. Nakakatakam talaga lalo na lechon. Pero simulat sa pool, nagpaalala na ang DOH na iwasan natin. O kung hindi man maiwasan, ay limitahan natin ang pagkain ng mga oily food. Cholesterol, 'di ba? Oily at fatty food. Dahil ito ay number 1 nakakapag-cause ng stroke, 'di ba? Sakit sa puso. Kaugnay ng balita na yan, nagpaalala po ang World Health Organization Philippines sa publiko na iwasan ang mga paputok at fireworks maliban sa pag-iwas sa mga makokolesterol na pagkain. Of course, iwasan daw po ang mga paputok upang maiwasan ang mga aksidente at pinsala sa pagsalubong ng bagong taon. Sa isang Facebook post, sinikayat ng WHO Philippines ang lahat na maging maingat at mapagmatyag lalo na laban sa firework-related injuries. Ayon sa ahensya karaniwang, mga biktima ng ganitong insidente ang mga lalaki na edad 15 pababa. Ay, kasi yun yung parang mga naiiwan ng magulang, parang hindi nakikita na nagpapaputok. Yan sa mga madalas na nagiging sanhi ng FWRIs ay ang pagpapahawak ng paputok sa mga bata. Ito muling pagsisindi ng hindi pumutok na paputok. Kapag po hindi pumutok ang paputok ay hintayin na iwanan na lang natin yan dyan o kaya buhusan natin ng tubig. Paghagis ng fireworks ay isa din pong sanhi yan. Pagdadala ng paputok sa kamay o bulsa, yung parang kini-carry natin siya all the way. At paggamit ng paputok habang nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Samantala, batay sa pinakahuling tala ng DOH, nasa 140 ang kaso ng firework-related injuries sa buong Pilipinas po yan hanggang kahapon, December 30. Samantala, makibalita naman tayo sa Divisoria, Beshi. Dahil ang mga last-minute shopper, humabol pa ng panghanda dyan sa Divisoria. Oo, 3 oras na lang. Parang ngayon lang nila naisipang magluto. Siguro may kulang pa sa kanilang ingredients. May kulang sa kanilang mga recados. Andyan ang ating kasamang si RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin? Yes, Jose ba to? Jose Nuina. Jose Nuina, ako, alam mo, although yung mood dito sa Santo Cristo sa Divisoria talagang paparty na, pero marami pa rin yung nakita natin na unti-unti namimili pa ng pahabol ng mga huling ingredients. At yung iba naman kayo kuya, nagliligpita kayo, hindi pa namimili pa rin, bumibili pa rin. Bumibili po, dagdag pa sa mga ihanda.
Ayan, yung ilan sa mga kababayan natin, mahabol pa rin ng pamimili. At siyempre may mga tindera pa rin na duty. Naka-duty pa rin na kahit na dito na kayo mag-New Year. Kaya sa Bizarre East, live tayo. Mag-duty pa rin kayo. Opo, kasi dito lang yung bahay namin sa taas. Kaya diretso yung namin. So pagkatapos ng putukan mamaya, may mga mamimili pa rin. So, dire-diretso lang din. Oo, umaga hanggang magdamag to kasi may pangumaga, may pagsabi. So, may mga restaurant bubukas. So, talagang tuloy pa rin yung pamimili ng iba. Opo. Siguro, So, alam mo, yung ilan sa kayo, namimili po kayo, kuya? Opo. Para sa restaurant yan? Opo. Pambukas na yan? Pambukas po, pambukas. Mga Chinese na mag-celebrate sa mga restaurant? Opo, mag-celebrate po. So, gano'n kasi dahil yung ilan sa kababayan natin na matapos ang putukan mamaya, ay bukas naman may mga family reunion, at bukas sa maraming restaurant dito sa Chinatown, yung ilan talagang sinasamantala pa rin yung oras hanggat hindi pa nagputukan sa kalsada na mamili at samantalahin yung oras para sa mga negosyo nila. Unang araw ng Enero. Ayan. So, kuya, pangalan mo? William Bunar po. May papatingin ka ba na mahal mo sa buhay na Happy New Year? Apo, sila mama na taga Pintong Bukay po. Mama Helen sa si Papa William. Yun lang po. Saan sila sa probinsya? Sa San Mateo Rizal po. Ito San Mateo Rizal? Pintong Bukay, San Mateo Rizal. Yun, malakas tayo na pakinggan dyan sa San Mateo Rizal. Bagay mo sila na Happy New Year. Happy New Year po, mama, papa, mga kapatid ko. Happy New Year. Dito pa si Julian, naimili pa. Supply bukas. Nautusan pa. Bell pepper. Pang sweet and sour. Opo. Bell pepper na mga green ang lulutong pa. Talagang naabot po para sa handaan bukas ng umaga o ng araw ng Enero. Kaya sa mga nagtatanong kung bukas pa ba yung mga tindahan dito sa Divisoria, marami pa rin sa Santo Cristo ang nakabukas ng kanilang mga stall. Bukas pa yung mga bilihan ng kamatis, yung ilang pa mga ingredients na ginagamit at marami pang gulay na available din para sa mga lutuin ng ating mga kababayan. Sherwin. Yes. Matanong ko lang, Sherwin, ngayong papalapit na ang 2026, kamusta na ang presyuhan dyan ngayon ng ating mga prutas? Nagmahal pa ba or bumaba na ang presyo? Wala, pag gantong oras, pabagsak na yan. Kailangan masimot na yung mga prutas. Paubusan, oo. Mag-2026. Kaya dapat yung dinaan na natin sa may kahabaan ng CM Recto kanina, may mga pangilan-ngilan na lamang na mga prutas na tinitinda. Pero yung presyo nila lubang mukhang mas mababa na kumpara doon sa presyohan kanina umaga na peak ng pamimili ng panghanda para sa pagsalubong ng Pisperas ng bagong taon. Oo, Sherwin, maliban sa mga prutas, abay meron ba diyang tindahan ng paputok? May napansin ka ba dyan? Usually kasi mga ganito, bagsak presyo na din sila. Bawang, hindi pumuputok. Literal na bawang. Yun, pumuputok yun. Ito, magkano ba bawang ngayon? Pero magkano bawang? Isang. 130. Yes. Ayan ba yung pagsinindihan puputok? Barang. Bukod sa bawang, meron pa dito sibuyas. May malaking sibuyas. Oo. May maliit na sibuyas, may malaking sibuyas. 35 ang 1/4. So para lang halos sa 140 ang kilo. Ang string beans, nasa 160 ang kilo. Ang luya, nasa 35 ang 140 rin ang kilo. So marami pang available na mga pilihan dito nga sa bahagi ng Divisoria. May papahanap pa kayong gulay? Wala na, busog na kami. Okay na kami sa bawang. Ang mahal. So mga nananamantala pa ng oras bago sumapit ang 2026, buhay na buhay pa rin po ang Santo Cristo sa mga gustong dumayo at bumili ng mga gulay dahil tuloy-tuloy pa naman ang negosyo pagpasok ng 2026. Race number 6, Sherwin Battle para Deezer 8, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH6 Sherwin Bata Alfaro live dyan sa Divisoria kung saan marami pa rin ang ating mga last minute shoppers. Karimitan na banggit kanina ni Sherwin na yung mga panghanda nila naman for tomorrow. Kasi di ba after sa lubong, kalimitan kasi family reunion. Oo nga, di ba? Yan ang mga
kinagawian ng mga Pinoy eh. Ngayong gabi, parang pamilya muna, yung immediate family tama, muna. immediate family. Oo. Tapos kinabukasan, doon naman yung mga kasama mo ang buong angkan, di ba? Oo. Pamula talampakan hanggang ulo. Halimbawa yung mga Hesaro clan, yung mga ganyan-ganyan. Di ba may mga patarpulin pa yan? Yung family tree. Tapos yung mga drawing. Diba? Bukas yan, ang mga kababayan natin. At syempre, paalala pa rin, hinay-hinay lang po sa pag-inom. At pagkain, oo. Nabanggit natin kanina, yung mga matatabang pagkain na yan. Sa tala ng DOH, naka 288 bago po ang bagong taon. Talagang dami na. Ano ba yan? Stroke, kaso ng stroke, kasama doon. Atake sa puso, hika, yan. Sa datos po yun ng Department of Health from December 21 hanggang ngayong bisperas ng bagong taon. Mas mataas daw, ng 5%. Ako hinahinay po tayo. Wag po tayong madagdag sa listahan ng DOH. Pero eto, Beshi, alam mo ba, umaasa o optimistic ang 4 sa 10 Pinoy. Nagaganda ang kalidad ng kanilang buhay sa susunod na taon o sa 2026. Ayon po yan sa latest survey ng Social Weather Stations o SWS. Batay sa survey, 44% ang nagsabing bubuti ang kanilang kalagayan, habang nasa 38% naman ang walang mababago sa kanilang estado. Nasa 8% naman ang nagsabing mas lalala pa ang kalidad ng buhay, habang 9% ang hindi nagbigay ng sagot. Natuklasan din sa datos na mas marami ang nagsabing mas malala ang kalidad ng kanilang buhay noong nakaraang taon. Isinagawa ang nasabing survey mula po noong November 25 hanggang November 30, 2025 na nilahukan ng 1,200 na Pinoy sa buong bansa. Ayan. Alam mo, ako mas gusto ko maging optimistic na gaganda ang buhay. Alam mo, kasi naniniwala ko na kailangan i-manifest mo yung magandang energy. Yan, hanggat paano ay makasama natin ang swerte sa buong 2026. Yung mga nakatutok sa atin sa Facebook Live, of course, bago tayo magpaalam sa ere, magandang gabi, Happy New Year kay Reggie Dordas Jr. Ay, ito ata banggit mo kanina, from Novaliches, Quezon City. Kay Sydney Ray Mikua. Yan. Kay Saging Girl, ako kung totoong pangalan niya to. Irene Alvarez. Sa Bohol daw siya ngayon, nagtitinda kami ng prutas. May mga last minute shoppers pa rin pala dyan sa Bohol. Lagi lang dito sa May Divisoria. Kay Jeffrey Villacorta ng Dagupan City, magandang gabi at advance Happy New Year. Of course, kay Anthony Abrenica na avid listener at viewer ng DZRH. Kanina napasadahan namin yung mga New Year's Eve countdown parties. Itutuloy ko lang kasi baka yung iba gustong humabol. Kanina nabanggit natin yung grand countdown sa New Port World Resorts. Meron nga din po tayo dyan sa BGC, dyan sa 5th Avenue, along 5th Avenue na kanina pa nag-start alas 7 ng gabi. Meron din yung mga nandiyan sa direksyon o sa may bahagi ng Okada, Manila. Meron dyan countdown na tinatawag nilang Step Upright 2026. Siyempre meron din na Beshi sa Makati. Ang tawag naman nila dito ay Makati in full color, di ba? May mga live performances daw po dito at siyempre ang ating inaabangan talaga fireworks display, di ba? Diyan po ito sa along Ayala Avenue, di ba? Annual countdown daw nila yan. At syempre meron din po sa Eastwood ang kanilang New Year countdown to 2026. At syempre, hindi papatalo ang Quezon City. Meron din po silang countdown. Diba? Diyan po yan sa Quezon City Memorial Circle. Balita ko, star-studded daw ang line-up ng mga performer. Kasi hahabo dyan si Wina pagkatapos dito. Pagkatapos po dito, abangan nyo po ako. Iisa-isahin ko po ito. 1, 2, 3, 4, 7. Paldong-paldo naman nito si 6 pala. Si Wina Pearl. Sabi ni Miss Teresita Atienza, sa loob na lang ng bahay mag-celebrate para ligtas sa disgrasya sa paputok. May tumpak ganun ka dyan, Ma'am Teresita Atienza. Happy New Year din daw, sabi niya. Edgar Tuesday para ISO 4169. Happy New Year! Happy New Year, Hesaro family, Mama at Papa, Happy New Year! Yan, good health. Sige, shout out na ulit ako sa Cruzat at Diyosa family.
dyan sa Lucena City. Of course, yung mga kamag-anak namin dyan, Dichosa, dyan sa North Cotabato at Cruzet family sa Ginyangan, Quezon. Yan, happy New Year din po sa mga guro ko simula elementary hanggang college. Happy New Year. Isa-isahin mo. I dare you. Yan, simula sa aking elementary school, Sorsogon East Central School. Yan, at sa high school naman, Sorsogon National High School, at sa college, Bicol University. Happy New Year po sa lahat ng aking guro. Simula't bata pa ako hanggang ngayon tumanda na ako. May guro ka pa rin. Kay Echo Ferds Moises from Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. Have a nice day daw sa atin. At ito, ang haba ng kanyang listahan. Shout out po sa aking kabiyak na si Alma Diaz Moises at sa kanilang unika iha na si Ferds Alma Elise Diaz Moises. Ngayon din daw kay Ma'am Josie Conanan Palyok and family niya dyan po sa Cabanatuan City. Si Willie Relador humahabol. Watching daw siya sa Gapan City. Akala ko na nasa Japan na siya. Hoy, parang kung di ka nagkakamali, nakapag-celebrate na ng New Year ang New Zealand. Yan. Pero Beshi, siyempre batiin natin ang ating mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo, nasa labas man po ng Pilipinas. Happy New Year. Alam ko po medyo malungkot na nag-celebrate tayo ng New Year na hindi kasama ang ating pamilya. Of course, yung mga magigiting natin na OFW yan. Oo. Happy New Year pa rin po sa inyo. Oo. So, yung mga OFW na video call na lang ang kanilang kasama kapag mga ganitong mahalagang selebrasyon. Pagpalain pa nawa tayo sa darating na taong 2026. More blessings to come. Yes. Kakambal ng sakripisyo ang maraming blessings. Tayo maniwala dyan. At dahil dyan, magpapaalam na kami. Maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang 7:30 ng gabi. Inyong nakasama sa ating DZRH sa lubong 2026 special coverage. Ako po, Josa Cruzat. Ito naman po si Wino Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. 3 oras na lang at 2026 na. Happy New Year! Happy New Year! This time check is